Number 13, three sides of a trapezoid are each 8 centimeters long. How long is the fourth side when the area of the trapezoid has the greatest value? Meron tayong trapezoid. So, i-drawing natin, di ba meron dyan three sides na equal. So, parang ito yon yung three sides na yon. Kasi di ba yung fourth side, magiging mahaba. So, 8, 8, and this is 8. Tinatanong, what is the length of the fourth side? So, let's say, this is x. Di ba yung trapezoid natin na ganyan? Pag minirror natin, magiging hexagon. Ganyan yun, di ba? So, ito yung dalawang trapezoid natin. 8, 8, 8. So, ito din, 8, 8, 8. So, yung hexagon na nabuo natin ay regular hexagon. Kasi pare-parehas yung length of the sides. Yung trapezoid, ang pinakamalaking area ng trapezoid ay kapag kalahati siya ng hexagon, ng regular hexagon. So, ito yon, di ba? Paano ba natin malalaman kung gaano kahaba itong x na to? Di ba, sa regular hexagon, pwede nating hatiin yung hexagon na yan into triangles. Di ba kung makikita natin pag hinati natin itong lahat ng angle na to, yung buong circle na yan, yung 360 degrees, hahatiin natin sa 6. Di ba? Kaya magkakaroon ng 60 degrees dito. Tigsi 60 degrees. Ayan. Next. Kunin natin yung isang triangle. Di ba pare-pares lang naman yung triangle na yan. So let's say eto yung nakatayo. So 60 yan. Eto si 8. Di ba alam natin kapag regular yung polygon, yung mga nabuo nating triangle, merong equal legs. Ito yon yung legs niya. Tapos may binigay na base. So kapag equal yung legs ng triangle natin, kung ano man yung natitirang angle, sa pag binawas natin yung 60, paghahatian yung dalawang angles na yon. Pero dahil 60 to, magiging 60 na rin to kasi di ba 180 minus 60 is 120. Paghahatian ng dalawang angle yung 120, kaya 60-60. Kung makikita natin, equiangular yung triangle na nabubuo natin kapag regular yung hexagon. So tandaan na lang natin, kapag regular yung hexagon, equiangular yung nabubuong triangle, yung 6 na triangles. So therefore, lahat ng sides ng triangle, kung 8 to, 8 na din lahat. So 'di ba, ito 8, 8, 8, lahat ng side na makikita natin sa triangle, 8. So ano nga ba kailangan natin? Yung haba ni x. Drawing ulit natin. Balik natin sa kalahating hexagon. So 8, 8, 8. So di ba ito yung pag kinalahati natin yung hexagon, ganyan. So 8, 8, 8, 8. So therefore, this is the value of x equals x or 16 centimeters. Letter A.
number 16. Sulat natin. 16. Find the angle in mill subtended by a line 10 yards long. Meron daw tayong line 10 yards long. So, 10 yards. Ano daw yung angle na mabubuo niya at a distance of 5,000 yards? So, halimbawa, ito. Ganito kakalayo. 5,000 yards. So, kung ito yung 10 yards mo, ano yung angle niya na nabuo dito? So, gagamit lang tayo ng tangent. Ito yung right angle natin. So, tangent theta is equal to the opposite side, 10 yards, over the adjacent side, 5,000. Tangent, 10 divided by 5,000. So, 0.11459. 0.11459. Yung theta natin na to is in degrees. Ang tinatanong, the theta in mils. So, i-convert natin 0.11459 degrees times yung conversion factor natin na sa 360 degrees, merong 6,400 mils. So, makakancel natin dito yung degrees natin. So, answer na lang, no? Answer, yung 0.11459 times 6,400 divided by 360. 2.04. 2.04 mils. So, ang pinakamalapit sa kanya ay letter B. (17) If the sides of a parallelogram and an included angle are 6, 10, and 100 degrees respectively, find the length of the shorter diagonal. Meron tayong parallelogram. So yung parallelogram natin, ganito yung itsura niya. If the sides and an included angle are 6, so yung mas maikli, 6, yung mahaba, 10, and then merong binigay na included angle. So 6 din to, 10 din to. Ang included angle ay 100 degrees respectively. Di ba sa parallelogram natin, binubuo siya nung apat na angle. Kung titingnan natin, ito yung dalawa, ito yung dalawang equal angle, pero hindi na right angles. At ito, let's say this is alpha, so parehas silang alpha kasi equal sila. And then this one, these two angles, yung opposite angles beta, sila naman yung equal. Kung makikita natin sa figure natin, si beta, obtuse angle, tapos si alpha naman, acute angle. And since 100 degrees yung binigay, kay beta siya. Kasi 'di ba, yung 100 degrees angle natin ay isang obtuse angle. So ayan. Find the length of the shorter diagonal. So yung shorter diagonal naman, ito din 'yun. Ito naman. 'Di ba kung papansinin natin yung figure, mas malapit yung dalawang to sa isa't isa kaysa yung dito. Kaysa yung nasa acute angle natin. So paano natin kukunin si x? Let's say x yung hinahanap nating diagonal. So kunin natin tong triangle na paganito. Ito, ililipat lang natin siya. Ayan, paganyan. Ito yung alpha. Ito yung x na hinahanap natin. Ito si 10. Ito si 6. So, di ba pwede natin gamitin si cosine law
Para makuha yung value ni x, basta alam natin yung value ni alpha. Paano ba natin malalaman? Di ba sa quadrilateral, kapag 4 yung sides, the sum of the theta is 360 degrees. Sa triangle, 180. Sa quadrilateral, 360. So 360, ano ba yung mga angle na bumubuo sa kanya? Una, yung binigay na 100. Pero dahil magkabilang corners yun, dalawa yung merong 100 degrees. So ano yung natitirang dalawang angle sa parallelogram natin? Yung hindi natin alam na dalawang alpha. So 360 minus 100 is 160. So 160 equal siya sa dalawang alpha. So therefore, alpha is 80 degrees. So kung check natin, dapat acute angle nga siya. So acute angle naman si 80. Pwede na natin gamitin yung cosine law. So yung hinahanap natin, square is equal to the square of the first side plus square of the second side minus 2 times of the product ng dalawang side na yon, cosine of the angle opposite ng hinahanap natin. So yung opposite ni x ay yung alpha. Ang value ni alpha ay 80. So ang value ni x, i-square root natin yung magiging sagot natin. So 100 plus 36 minus 2 times ni 10 at saka ni 6. Cosine of 80. Answer natin dito, square root natin, answer is 10.73. 10.73. So si letter C. Next. Problem number 18. Trapezoid has an area of 360 square meters and altitude of 2 meters. Its two bases in meters have ratio of 4 to 5. Ano daw yung bases? Number 18. So ang area ng trapezoid natin ay 360 square meters. Ang altitude niya ay 2. So ano daw yung length ng bases? So ganito yung trapezoid natin, di ba? Ganyan. So binigay si altitude. At yun, h is equal to 2. So ano yung value ni B1? Ano yung value ni B2? Meron sinabi, its two bases in meters have ratio 4:5. So B1 over B2, pwede rin yung basa natin dyan na B1 is to B2, ang katumbas daw niya, 4:5. So pwede natin sabihin na si B1 ay equal kay 4/5 ng B2 kapag nag-cross multiply tayo. Pwede natin siyang gamitin. Ano nga ba yung area ng trapezoid? Formula. B1, B plus Base 1 plus base 2. Plus base 2 over 2 times Times height, sir. height. Sige. So area ni trapezoid ay 360.
hindi natin alam si B1 at saka si B2. Pero si B1, pwede natin siyang gawing in terms of B2 gamit ito. 4:5. 4/5 ng B2, siya yung B1 natin. Plus B2 over 2 multiplied by yung height natin is 2. Pwede na tayo mag-shift solve. Makukuha natin si B2 kasi siya na lang yung unknown. 360 is equal to 4/5 ni B2 alpha x plus si B2 alpha x over 2 times yung height na 2. Shift solve 200. So, sabihin natin 200. Therefore, si B1 ay 4/5 ni B2 na 200. So 4 times 200 divided by 5. 160. So ito yung dalawang bases natin. Meron bang 200 tsaka 160? Wala. Pero kung titingnan natin yung choices, merong 16 tsaka 20. Meron 16 tsaka 20, tama. Yung answer natin, letter D. Meron tayong troubleshoot. Ito siguro, yung altitude, kasi masyadong mababa, 2. Kung i-compare natin sa area niya na 360 square meters, tapos 2 lang yung height niya, baka naman 20 yung height niya. Try natin. B2 plus B2 over 2. Gawin natin 20 yung height. So, tingnan natin. Saan ba yun? Nawala na. So, 360 equals 4/5 ng alpha x plus alpha x over 2 times 20. So, shift solve. So, ayan. 20 at saka 16. So, may mga times sa board exam na tayo mismo yung mag-troubleshoot ng choices o kaya yung mismong question yung dodoktorin natin. Number 19.